Hello. Good morning once again. Okay, so let us continue to study our core values. Pwede po bang tingnan natin yung core values natin? Okay, so last Sunday ay inaral po natin yung pang-apat na core value po natin, and that is spiritual life before gifts. Okay, so this morning we will study yung number 5 po, and that is, submission before inspiration. Okay, so our core values first, God first, people second, then the earth, and then grace before truth, relationship before ministry, spiritual life before gifts, and then today we'll study submission before inspiration. Okay, so ano po ba itong submission and inspiration? Okay, so before, ito po ay obedience before revelation. Pero as the time pass, ay mas lalo po nilang in-improve at naging submission before inspiration, pero yun din lang yan. Okay. So, obedience before revelation or submission before inspiration. Okay, so ano po ba yung submission? Okay, so ito po yung the action of accepting to a superior force or to the will or authority of another person. So, ang submission ay it is humility, it is meekness or acceptance o kaya consent o kaya compliance or obedience. So, ito po yung submission. And then, ano po ba yung inspiration? Ito po yung revelation. Okay. So, ang inspiration po is a sudden, brilliant, creative, or timely idea na kapag inutusan ka, yung parang hindi mo pa alam yung gagawin mo, pero as you obey, yung revelation, magkakaroon ka ng timely thought o kaya timely idea na ito po ay brilliant. Okay? So, ito po yung inspiration or revelation. At hindi lamang basta idea, ito ay creative idea. Okay? So, ngayon, aralin po natin yung buhay po ni Saul and even si David. Di ba last Sunday, inaral po natin yung buhay ni Saul? Aaralin pa rin po natin siya, si Saul at saka si David. Okay, so pwede po bang basahin natin yung 1 Samuel chapter 16. Let's read verse 1. Okay, so now the Lord said to Samuel. So ito po yung time na si Saul ay kinuha na sa kanya yung pagiging king. Okay? So, kaya naman, sabi ng Panginoon kay Samuel, because of what had happened, Samuel is grieving. Okay? So, dito po sa chapter 16, ito po yung sinabi ng Panginoon kay Samuel. Okay? So, now the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul? Seeing I have rejected him from reigning over Israel." Okay. So, sabi ng Panginoon sa kanya, "Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons." Okay? So, dito titingnan po natin, sabi po ng Panginoon dyan, "For I have provided myself a king." Ano po ba ang pagkakaiba ni David at saka ni Saul? Maalala po ninyo nung time of Judges where Israel ay wala pong king. Pero ang mga taga-Israel ay talaga naman na nagreklamo sila. Sinabi nila sa Panginoon na kailangan namin ng king. Bigyan mo kami ng king. Okay? So naghanap sila at yun nga po, yun na si Saul. Pero kung titingnan po natin, si Saul po ay people's choice. Pero dito, titingnan po natin, sabi po ng Panginoon, "For I have provided myself a king
among his sons. So, ibig sabihin, David is God's choice. Nakita po natin yung difference ni Saul at saka ni David. Si Saul po ay people's choice. Si David, God's choice. Okay. So, let's jump doon po sa verse 10. So, ito na yung dumating si Samuel sa bahay ni Jesse. Thus, Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. At ito na, pipili na si Samuel. Kung sino sa anak ni Jesse ang sinasabi ng Panginoon. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen this. 11. And Samuel said to Jesse, are all the young men here? Then he said, there remains yet the youngest. And there he is, keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down till he comes here. Verse 12. So he sent and brought him in. Now he was ruddy, with bright eyes, and good looking. And the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. And in verse 13, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Okay, so point number 1 po natin, submission and inspiration. Okay, so ano po ba yung submission? Ipinakita po dito ni David kung ano po ba yung submission. Kung papasinin po natin, nung dumating po si Samuel at sinabi niya kay Jesse na meron sa anak mo ang pinili ng Panginoon to be the king. Pero ang present po ni Jesse ay yung mga anak niya na 7. Pero nakalimutan ni Jesse na may anak pa pala siya na, sabi niya doon, yung youngest, yung bunso, nandun siya keeping the sheep. Pero, ano pa ba yung sinabi ni Samuel? Samuel is very sensitive sa leading ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, wala dyan. Okay. So, yun na, nung dinala na si David sa harap ni Samuel, ni-reveal ng Panginoon kay Samuel na siya yung i-anoint ng Panginoon. Pero ano po ba yung submission na ito, na ipinakita po ni David? Ang una ay, David submitted dun sa command ng kanyang tatay na mag-alaga ng mga sheep. Okay? Kaya naman, nandun siya nag-aalaga. Okay? Hinayaan lang yan, yung mga kapatid niya na gawin kung ano yung gusto nila. Okay? So, this is an example na kahit na, kung titingnan po natin, nakalimutan ni Jesse yung anak niya. So, isipin sana ni David, itong tatay ko na to, parang di ako anak. Diba? Meron tayong mga ganong isip o kaya mga attitude kung minsan na, bakit sila lang ang pinipresent mo kay Samuel? Hindi mo ba ako anak? O, diba? Pero kung titingnan po natin, wala pong ganong isip si David. Basta kung ano yung sinabi ng tatay niya, ginagawa niya. Okay? Hindi niya sinabi niya, bakit ako lagi? Ay, narinig po ba natin yon? Dahil ba bunso ako laging nautusan, maghugas ka ng plato, ading. Mag-igib ka ng tubig. Ako na lahat. Pero tingnan po natin yung attitude ni David na kung ano yung sinabi ng kanyang tatay, mag-alaga ka ng tupa doon. Pumunta siya. Okay? So, that is an example of submission. Walang reklamo, ginawa niya kung ano yung pinapagawa ng tatay niya. Okay? And then, next, another example ay, doon po sa chapter 17 ng 1 Samuel, doon po sa verse 17 hanggang 20. This is another command kay David na kailangan niyang gawin. Okay? So, dahil ang Israel ay inaaway ng Philistines, si Saul at ang kanyang mga men, that includes yung mga kapatid ni David. Okay, so nandun sila nakipaglaban sa Philistines.
So ano yung command ng tatay niya sa kanya? Verse 17, so Saul said to his servants, "Provide me now a man who can play well and bring him to me." No. 17. 1 Samuel 17. Ito po yung inutusan ni Jesse si David na puntahan yung kanyang mga kapatid na nakikipaglaban. Okay? Sabi niya diyan sa verse 17, now Jesse said to his son David, 1 Samuel 17:17 hanggang 20. Verse 17. Ayan. Okay? So sabi ni Jesse kay David, take now for your brothers an ephah for this dried grain, and these 10 loaves, and run to your brothers at the camp. Okay? And carry these 10 cheeses to the captain of their 1,000, and see how your brothers fare, and bring back news to them. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. Verse 20, so David rose early in the morning, left the sheep with the keeper, and took the things and went as Jesse had commanded him. And he came to the camp as the army was going out to the fight and shouting for the battle. And then verse 28. Okay, so dinala po ni David yung pagkain ng kanyang mga kapatid dahil nakikipaglaban sila. Pero nakita siya ng panganay, si kuya, si Eliab. Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, "Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle." So dito makikita po natin na nagalit yung kuya. Pero si David, ginagawa lang naman niya yung utos ng tatay niya. Pero may nakita po ba tayong sa mga susunod na mga verses? May nakita po ba tayong ginawa ni David na sana magrarason na siya, inaway na din niya. Inutusan ako ni tatay eh. 'Di ba? Okay? Pero dito makikita po natin na though David's oldest brother was angry with him, he still did what his father told him to do. So he obeyed his father's commands no matter what. Magrarason na sana siya. Okay? So ito pong ipinakita po ni David ay it's a very good example of submission. Submission to his parents. Ano po ba yung inaral po natin sa 10 Commandments? Let us honor our parents. And then, we will have long life. Amen? Kaya kung gusto po niyong mabuhay ng matagal, honor your parents. Hindi lang mabuhay ng matagal, basta mabuhay. But, a long and satisfied life. Ibig sabihin, you enjoy it. Hindi yung magsasuffer ka ng anumang klase ng sakit at karamdaman o kaya mga problema. Okay? So, this is an example of submission. Yung ipinakita po ni David na hindi niya inisip yung mga sasabihin ng iba, mga kapatid niya. Okay? Basta kung ano yung sinabi ng tatay niya, yun yung ginawa niya. Okay? And then, ano po ba yung inspiration? Ano yung example naman ang ipinakita dito, okay? Doon po sa verse 1 kanina ng chapter 16, okay? Di ba nakita po natin na sinabi ng Panginoon kay Samuel na pumunta siya sa bahay ni Jesse at meron siyang piniling king doon, okay? So, doon sa pagpili niya, okay? 'Di ba sinabi na kanina doon sa binasa natin chapter 10, doon sa verse 12. So ito si David, so he sent and brought him in. Okay, he was ruddy, bright eyes, good looking. So sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Arise, anoint him, for this is the one." So as David
obey kung ano man yung ipinapagawa ng kanyang tatay, ito yung revelation. This is the inspiration na siya ay magiging king. Kaya naman pala, no doubt, na pinili siya ng Panginoon. Because si David po ay tinaguri ang, ano po si David? Siya po yung a man after God's heart. Yung malapit sa puso ng Panginoon. Okay? So, dito po sa pagkaka-anoint ni David as king, ito po yung kanyang first anointing. Dahil 3 beses po siyang ma-anoint. 3 beses siyang na-anoint, okay? So, first, ito pong binasa natin sa 1 Samuel 16. He is anointed to be a king from Samuel the priest. And then, ma-anoint din siya as king over Judah as we study the book of Samuel. Doon po sa 2 Samuel, na-anoint siya as king of over Judah. And then, he's also anointed as king over all Israel. So, ito po yung inspiration or ito po yung revelation. Okay? So, yan po yung submission and inspiration. Okay? And then, let's move on dun po sa second point. Kapag ka-inspiration lang, walang submission, harms those following you. So, ito po yung inaral po natin last Sunday. Si Saul. Okay? So, kapag ka may inspiration lang, o kaya may revelation lang, walang submission, magkakaproblema, magkakagulo. Okay? Ano bang nangyari? Okay? So, doon po sa 1 Samuel chapter 9 verse 17, basahin po natin. 1 Samuel 9:17. Okay? So, ito po yung anointing ni Saul to be the king. Okay? So, when Samuel saw Saul, the Lord said to him, "There he is, the man of whom I spoke to you. This one shall reign over my people." So, pinili siya to be the king over the Israelites. Kaya naman in chapter 10, verse 1, 1 Samuel chapter 10, verse 1, "Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, 'Is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance?'" So, Saul was anointed as king. Kaya naman si Saul, tinanggap niya yung revelation na siya ay king. Okay. So, bakit po ba na i-record dito sa Bible yung hindi magandang pagkakamatay ng king and even his men and his families? Okay? So, basahin ulit natin yung verse 6, chapter 10, verse 6. 1 Samuel 10:6. Nung inanoint po si Saul, the Spirit of the Lord came upon Saul, and then sabi po dyan, and he will prophesy, and he will be turned into another man. Okay? So, ito po si Saul. Okay? So, ang revelation or ang inspiration ay si Saul ay king ng Israel. Pero, bakit po ba siya hindi maganda yung ending niya? Di ba, nung Sunday inaral po natin, nag-start ng tama si Saul, pero natapos ang kanyang buhay na hindi maganda. Okay? So, ano po bang nangyari? Because of his disobedience. Ano po ba yung mga disobedience na ginawa niya? Okay, first, doon po sa 1 Samuel chapter 10 verse 8. So ito po yung command ng Panginoon kay Saul na hindi niya ginawa. Okay. Sabi niya dyan, "You shall go down before me to Gilgal, and surely I will come down to you to offer burnt offerings and make sacrifices of peace offerings. 7 days you shall wait till I come to you and show you what you should do." So ito kasing pangyayari na ito ay, it is a test.
Doon po sa how Saul will submit to his authority. Kasi authority niya si Samuel eh. Okay? So, ang sinabi po ni Samuel, pumunta ka sa Gilgal. Antayin mo ako doon ng 7 days. So, after 7 days, darating ako doon. Sabi niya, anong gagawin nila? They will offer burnt offerings and make sacrifices for peace offerings. Okay? So, it's a very simple instruction. Okay? So, ano po bang nangyari? Okay? So, sa panahon po na yan ay merong gyera ang Israel at saka Philistines. So, ibig sabihin, Saul as king, he's leading his men to fight for the Philistines. Okay. So, ito po ang nangyari. Doon po sa chapter 13. Let's go to chapter 13, verse 5. This is the first disobedience of Saul. Then the Philistines gathered together, okay? So ito po ay nung nagkakaroon ng war ang Israel at saka Philistines ay ito po ang Philistines ay very strong po sila, okay? So sabi po diyan, then the Philistines gathered together to fight with Israel. So meron silang 30,000 chariots. Meron silang 6,000 horsemen. And people as the sand which is on the seashore in multitude. So ito po ang strength ng Philistines during the time. Okay? And they came up and encamped in Michmash to the east of Beth-aven. Verse 6. When the men of Israel saw that they were in danger, ayan, for the people were distressed. So parang nahihirapan na yung mga men ng Israel, including Saul. Okay? So then the people hid in caves. So ito yung mga ginawa ng mga taga-Israel dahil nakita po natin, napakalakas ng Philistines, ang dami nilang men, di ba? Okay? So the people were distressed dahil dito sa nakikita nila, parang natatalo na ang Israel. So ano po yung ginawa nila? The people hid in caves, in thickets, in rocks, in holes, and in pits. And some of the Hebrews crossed over the Jordan to the land of God and Gilead as far as for Saul, he was still in Gilgal. And all the people followed him trembling. Diba? Takot na takot sila. Okay? Okay, so dahil nga ang lakas ng Philistines, okay, pinuntahan nila si Saul sa Gilgal. Next verse. Then he waited 7 days. Dahil yan ang command ni Samuel, di ba? Pumunta ka sa Gilgal, antayin mo ako 7 days. Mag-o-offer tayo. Okay? Then he waited 7 days according to the time set by Samuel. Pero, during these 7 days na nag-aantay siya, nakikipaglaban yung mga tao niya. And then, tumakbo sila, nagtago sila sa kung saan sila pwedeng magtago. At pinuntahan nila si Saul na takot na takot. Okay, so, si Saul naman, he waited 7 days according to the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. Okay, so tayo po ba, let's imagine, kapag ikaw yung leader, tapos pumunta sa iyo yung mga tao mo na nasa harapan mo, takot na takot, okay? Nakikita mo yung mga tao na they are distressed, that they are depressed, okay? So, ano po bang mafe-feel po natin? Okay. So, sa yan po yung sitwasyon na kinakaharap po ni Saul. Pero, parang you as a leader, mag-iisip ka, no? Ano kayong gagawin ko? Okay? So, parang gusto mong pumunta na din para makipaglaban, di ba? Parang you want to do something na para naman to ease the tense, yung tension. Okay? Na-experience nyo po ba yon? Na sa isang sitwasyon na nandun yung tension, ay parang gusto mo you act kaagad. You act immediately. You want to act immediately. Pero yung patience mo to wait for Samuel,
Parang si Saul kasi ayaw niyang makipaglaban na hindi siya nag-i-inquire sa Panginoon. So kailangang mag-offer siya muna bago siya makipaglaban. Pero ano pa bang nangyari? Verse 9. So Saul said, parang hindi niya na ma-bear yung tension na gusto na niyang gawin. Yung patience ba niya at to wait ay imbes na extend muna sana niya na let's wait for how many minutes or how many hours for Saul to offer. Kasi si Saul dapat ang maglilid, si Samuel dapat ang maglilid ng pag-o-offer. Pero anong ginawa po ni Saul? So sabi ni Saul, bring a burnt offering and peace offerings here to me, and he offered the burnt offering. So ginawa niya yung pag-o-offer na hindi niya inantay si Samuel. And then in verse 10, now it happened, as soon as he had finished presenting the burnt offering, that Samuel came. Minutes na lang, o kaya oras lang sana ang pagtitimpi dun sa feeling na meron siya, dun sa feeling na nakikita niya yung mga tao niya na natatakot. Nung natapos siyang nag-offer, tsaka dumating si Samuel. And Saul went out to meet him that he might greet him. Tayo po ba as parents, di ba kapag nasugatan yung anak natin, parang ayaw na nating patagalin pa para hindi na mahirapan yung anak mo? Parang ganun yung feeling ni Saul. Kaya naman, nag-offer na siya. And then verse 11, and Samuel said, what have you done? Saul said, when I saw that the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Michmash, then I said, the Philistines will now come down on me at Gilgal. Baka papunta na yung mga kalaban dito. Parang ang fear niya ay papatayin din siya, okay? So, Saul, full of fear siya that time, and I have not made supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering. And then in verse 13, and Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the commandments of the Lord your God, which he commanded you. For now, the Lord would have established your kingdom over Israel forever. And then in verse 14, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord had commanded. So this is the first disobedience of Saul, na sabi niya doon, king ako ako yung leader. Okay, so nai-reveal sa kanya na he is the king. Kaya naman, wala siyang submission. Parang just to extend sana yung paghihirap niya o kaya ng kanyang kalooban. Di ba kapag yung time na natatakot tayo o kaya nasasaktan tayo, parang gusto natin ay mawala agad yon. Okay? So yun yung ginawa ni Saul. Pero dinisobey niya yung command sa kanya na pumunta ka sa Gilgal, antayin mo ako doon ng 7 days at mag-o-offer po tayo. Okay, so the first disobedience of Saul ay he offered an unlawful sacrifice. Okay, na hindi dapat siya. Dahil sa panahon po na yan, okay, so remember, bakit kaya iniisip natin yun lang na ginawa niya, mapapunish na siya? During the time of Israel kasi, nung naisulat po ito, very strict sila sa pag-o-offer. Na ang mga pwedeng mag-offer lang ay ang mga priest. Okay? So maalala po ninyo yung pinatay ng Panginoon na nahawakan lang niya yung Ark of the Covenant. Very strict kasi sila that time na ang priest lang ang pwedeng mag-offer. Okay, so grabe itong ginawa ni Saul. Kaya naman,
Tinanggal sa kanya yung pagiging king. So, Saul overstepped authority and made sacrifice due to fear. Dahil sa takot niya na baka puntahan siya ng mga kalaban, mga taga-Israel, at hindi pa siya nakakapag-inquire sa Panginoon, kaya ginawa niya na hindi naman dapat niyang gawin. Kung minsan sa atin, di ba, parang we obey because we fear. We obey because yun ang sinabi ng ating boss, yung parang hindi natin ginagawa yung inuutos sa atin without love and respect. Kasi kung may love and respect, sana si Saul kay Samuel ay inantay siya. Okay? So, ganun din po sa atin. Ano pa ba yung mga inuutos sa atin? Like, sa bahay na lang, maghugas ng plato. Kung labag sa kalooban natin at ginawa lang natin yun just to comply doon sa iniutos sa atin, di ba? Hindi maayos. Baka may mga naiwan pang kanin sa plato kaya, o kaya sa fork, o baka naiwan pa yung mga kaldero. Hindi maganda yung resulta. Okay. So yun po yung nangyari doon. So ginawa ni, si Saul po ay, na-overpower niya yung kanya pong sacrifice. Na-overpower po niya yung authority po niya. Okay, so Saul overstepped authority and made sacrifice due to fear. Okay. So yan po yung first na disobedience po ni Saul. Ginawa, nag-obey siya, pumunta nga naman doon sa Gilgal. Nag-antay siya ng 7 days. Pero konting panahon na lang sana. Perfect na yung obedience niya, pero hindi pa rin. Okay? Submission without love is not right. So let us obey or let us submit with love and respect to our authorities. Okay? So let us change our mindset dahil obedience is better than sacrifice. Okay, so ano po ba yung next na disobedience po niya? Doon po sa 1 Samuel chapter 15. This is another command kay Saul as king of Israel. Doon sa 1 Samuel chapter 15, pwede bang mag-start tayo ng verse 1? Verse 1 hanggang 3. So Samuel said to Saul, this is another command, the Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. Now therefore, heed the voice of the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel. So ito po yung gustong gawin ng Panginoon. The Lord will punish Amalek for what he did to Israel. How he ambushed him on the way when he came up from Egypt. Verse 3. Now go, so ito yung command kay Saul, now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have. And do not spare them, but kill both men and women, infant and nursing child, oxen, sheep, camel, and donkey. So ito po yung command ng Panginoon. Okay, as king over Israel, sabi ng Panginoon kay Saul, pumunta ka doon sabi ng Panginoon, this is my command, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way. And then this is the command of the Lord. Verse 3, now go and attack Amalek and utterly destroy all. Okay. So hindi po sinabi ng Panginoon dyan na yung mga hindi lang maganda, yung hindi lang maayos, okay? Yung hindi lamang importanteng tao. Okay? So sabi po ng Panginoon, destroy all that they have. Okay? So yung mga tao, including yung mga alaga nilang hayop.
sabi ng Panginoon dyan, do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Okay. And then in verse 7, so ito na, pumunta si Saul. Pumunta nga naman. Okay? So, nag-obey siya. Okay. And Saul attacked the Amalekites from Havilah all the way to Shur, which is east of Egypt. Verse 8, let's read hanggang verse 15. Okay? So, he also took Agag, king of the Amalekites, alive and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Okay, so pansinin po natin, balik muna sa 8. Di ba ang command ng Panginoon ay patayin lahat? Hindi niya sinabi dyan na spare mo yung king, si Agag. Pero anong ginawa ni Saul? He also took Agag, king of the Amalekites, alive and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. And verse 9. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. But everything despised and worthless that they utterly destroyed. Ano yung command ng Panginoon? Destroy all. Lahat. Pati yung alaga nila. Pero ang ginawa ni Saul, in-spare niya si King Agag. And then ano pa ba? The best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. But everything despised and worthless that they utterly destroyed. And then, verse 13. Let's jump doon po sa verse 13. Okay? So, hindi ginawa ni Saul, partial obedience, di ba? Pumunta naman siya, pinatay niya yung mga iba. Pero hindi niya ginawa, okay? So, then Samuel went to Saul and said to him, "Blessed are you." Nung nagkita na sila, si Saul tsaka si Samuel. Sabi ni Saul kay Samuel, "Blessed are you of the Lord. I have performed the commandment of the Lord." Verse 14, but Samuel said, "What then is this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen which I hear?" Ano din tong mga naririnig ko? Pinatay mo ba lahat? Ano ba yung rason niya? Tingnan nga natin yung verse 15. And Saul said, "They have brought them from the Amalekites, for the people spared." Hindi niya sinama yung sarili niya. "For the people spared the best of the sheep and the oxen, to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed." So, parang nagrason pa siya, hindi namin pinatay. Lahat. Sinave namin yung best, yung mga magaganda para i-offer natin sa Lord. O, di ba? Pero ano yung command ng Panginoon sa kanya? Destroy all. And then in verse 21, inulit niya yung rason niya. But the people took of the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. Yung command ng Panginoon ay patayin lahat. Pero hindi po niya ginawa. Hindi kumpleto yung kanyang obedience. Partial obedience is still disobedience. Kulang yung ginawa niya. Okay? So, kung minsan, ganun din po tayo, di ba? Pag may inuutos sa atin, maglinis ka ng bahay. O yung mga nakikita lang natin, pero dun sa mga ilalim ng mga upuan, di natin nawawalisan, di ba? Partial obedience is still disobedience. Okay? So, maging din po tayo, kapag wala po tayong love and respect, doon sa authority po natin, parang ang hirap gawin yung mag-obey completely. So yun po yung disobedience po ni Saul. Ano po bang naging result? Okay? Result of Saul's having inspiration but no submission. Okay? Doon sa 1 Samuel 31:6. So this is the result of Saul's partial obedience. Walang siyang submission. Ang natanggap lang niya, siya yung leader, siya yung king. Okay? So Saul, his 3 sons, his armor bearer, and all his men died together that same day. So yun po yung result ng kanya pong
kawalan ng submission. Okay? So, inspiration without submission. Okay. So, inspiration without submission harm even those following you. And then, sa point number 3 po tayo, live out submission before inspiration. We must know our position. Okay. Okay, so ito naman, si David naman po ito. Okay, so medyo mahaba-habang kwento ito dahil si David, siya na po yung king. Di ba, anointed na siya ni Samuel. Pero hindi pa rin siya nag-reign dahil nga ayaw bumaba ni Saul. Familiar ba yung sitwasyon? Di ba? Okay, so live out submission before inspiration, know your position. Okay. Nagtatago si David dahil gusto siyang patayin ni Saul. Okay, so naglalaban, nag-aaway yung dalawa na yan. Dahil nga doon sa jealousy na meron si Saul, dahil si David na ang papalit sa kanya. Okay, so parang politika lang din ngayon, ano? So, nagtatago po yan. So, nag-aaway silang dalawa. Doon sa 1 Samuel chapter 26, verse 7 hanggang 11, ito po yung unang pagkakataon na si David ay pwede na niya sanang patayin si Saul. Freely. Walang ka-effort, okay? So, tingnan po natin ano pong nangyari. Doon sa verse 7, so David and Abishai came to the people by night. And their Saul lay sleeping within the camp. Okay? So, natutulog po si Saul. Nadatnan sila ni David tsaka ni Abishai. Yung Abishai niya, yung pinaka-bodyguard niya. Okay? And then, yung spear ni Saul ay naka-stuck dun sa ground by his head. And Abner, si Abner naman po ay bodyguard ni Saul. Maging si Abner ay tulog. Okay? And Abner and the people lay all around him. Okay, so pinalibutan naman sila ni Saul. Okay, so nasa gitna si Saul, yung mga men niya, yung mga bodyguard niya, pinalibutan siya, pero tulog sila lahat. Okay? And then in verse 8, then Abishai said to David, God has delivered your enemy into your hand this day. Now, therefore, please let me strike him at once with a spear, right to the earth, and I will not have to strike him a second time. So parang walang ka-effort na mamatay na sana si Saul and his men. And then in verse 9, but David said to Abishai, do not destroy him, for who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be guiltless. So makita po natin yung puso ni David. How he respected Saul as the anointed of God. And then in verse 10, David said furthermore, as the Lord lives, the Lord shall strike him, or his day shall come to die, or he shall go out to battle and perish. So parang sinasabi ni David na hayaan mong ang Panginoon ang gumawa kung anong gusto niya kay Saul. Basta ang sinasabi ni David, and ito po yung itinuturo niya dun sa kanyang mga tao, na let us not touch the anointed of God. Na kahit na ganun yung nangyari, di ba? Inaaway siya ni Saul. Ang dami niyang, dito kasi before this, ay ilang beses niyang patayin si David. Tinatamaan siya ng spear ni Saul, pero hindi siya natatamaan. Kahit na ganun, yung attitude ni David, yung heart niya talaga ay, nandun po yung obedience and submission. Nandun po yung love and respect niya kay Saul. Okay? And then, verse 11, the Lord forbid, so this is his prayer, the Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed. But please, take now the spear and the jug of water that are by his head and let us go. So truly, yung pag-respect niya kay Saul as the anointed of God ay talaga naman na grabe. So, let us learn by the example of David na let us not touch the anointed of God. Even sa pagsalitahan ng hindi maganda or something. Because
sa panahon po natin, ang mga anointed ng Panginoon ay sila po yung mga pastor po natin, mga leader po natin. So let us love and respect them. Whoever they are, ano man yung mga nagagawa nila, because tao lang din sila. We have to love and respect them because they are the anointed of God. So yan po yung first na pagkakataon sana. And then another example, okay, doon po sa submission and inspiration, okay? Alam ni David kung ano yung kanyang posisyon. Na anointed na siya as king. Pero hindi pa rin siya nag-a-assume, hindi niya fino-force si Saul na umalis doon sa throne. Okay? Doon po sa verse 24, this is another scene kung saan ay malaya sanang patayin muli si Saul. Chapter 24, verse 1 to 7. Now it happened when Saul had returned from following the Philistines that it was told him saying, so ito yung talagang hinahanap ni Saul si David para patayin siya. Okay, so may nakapagsabi sa kanya, sabi, take note, David is in the wilderness of En-Gedi. Verse 2, then Saul took 3,000 chosen men. Okay, grabe, no? So nung nalaman niya kung nasaan si David, kumuha si Saul ng 3,000 men from all Israel and went to seek David and his men on the rocks of the wild goats. So he came to the sheepfolds by the road where there was a cave, and Saul went in to attend to his needs. David and his men were staying in the recesses of the cave. And then verse 4, then the men of David said to him, this is the day which the Lord said to you, behold, I will deliver your enemy into your hand, that you may do to him as it seems good to you. And David arose and secretly cut off a corner of Saul's robe. Okay, so walang kamalay-malay muli si Saul at saka yung kanyang mga tao. Okay, ano yung ilang tao yung kanina? 300,000? 3,000 chosen men. Okay? So, si Saul merong 3,000 chosen men, pero anong nangyari? Malayang nakapunta si David doon sa malapit sa kanya, at ang ginawa niya, and David arose and secretly cut off a corner of Saul's robe. And then verse 5, now it happened afterward that David's heart troubled him because he had cut Saul's robe. Verse 6. And he said to his men, the Lord forbid that I should do this thing to my master, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. And verse 7, so David restrained his servants with these words, and did not allow them to rise against Saul. And Saul got up from the cave and went on his way. That is David, the anointed one, the anointed of God, the anointed king, and a man after God's own heart. Okay? So, the Lord's anointed, na sinasabi po dyan, dahil anointed din si Saul, na ibig sabihin, he is now enjoying yung pagka-anointed niya. Pero, dito ipinapakita na si David, pinapakita niya yung unfailing reverence sa anointed ng Panginoon. Tularan po sana natin si David. Let us respect our anointed one or our anointed leaders. Okay? So, if we want to live out submission before inspiration, we must know our positions. Ano po bang dapat gawin? We must know our position. Sa bahay, kung anak ka, magasta kang anak, hindi magulang. Kahit na mas mataas po yung pinag-aralan po natin kaysa yung mga magulang po natin. Let us love and respect our parents. Kung tayo po ay member sa isang organization naman at meron tayong leader, let us know our position na member po tayo.
Kapag ka may mga problem o kaya kailangang i-deal o kaya pag-usapan, let us know our position na we are members. Huwag nating i-overpower yung ating pong leader. Okay? Huwag po tayong mag-act as leader dahil meron po tayong leader. Kung sa office naman ay subordinate tayo at meron tayong may mga boss po tayo. Let us act as subordinate, hindi yung mag-act na parang tayo yung boss. And then, sa kung saan man po tayo ngayon, okay, let us know our position. Okay? Let us not overpower our parents na nagdidesisyon na tayo sa pamilya, hindi natin kinoconsider yung mga magulang natin. Let us not overpower our bosses, our leaders. Sabi ko nga, kahit na mas mataas yung pinag-aralan po natin kaysa sa kanila, they are still our authority. So this is the core value of 611. Submission before inspiration. Okay, so as I end, gusto ko pong i-share yung akin pong very short na testimony. Okay. So, it is God's design na dinala ako ng Panginoon sa church na God allowed me to study hanggang sa matapos ko ang aking masteral degree. And my desire ay talagang mag-work sa outside, either in a private or a government institution. And I really praise God for that dahil I believe na it is God's design na narating ko yung ganitong taas ng pag-aaral. And never in my mind na naisip ko na magpo-full time ako sa ministry at isi-set aside ko na lahat yung mga na-achieve ko. During the time na nasa process pa lang ako na minomold ako ng Panginoon dahil of course, I am also a human at may mga ugali din akong hindi maganda. Dahil nga, ang bawat isa po sa atin ay iba-iba yung environment na kinalakihan po natin. So, in the government, nasa budgeting kasi ako kung ano yung na-appropriate for a certain project or certain item, hindi mo kailangang baguhin yan. This is law na kailangang sundin. Pero nung tinawag ako ng Panginoon sa church to be the treasurer, parang I strongly disagree lagi dun sa mga plans ni pastor dahil nga yung sa government kasi you have a budget and you have a plan. Okay, so yun yung sa government. So tsaka ka lang magpaplano kung meron kang budget. But in the church, it's a very opposite. Magpa-plan ka muna bago ka hihingi kay Lord ng budget. Pero of course, doon kasi ako na-mold sa government na process. Kaya naman, I strongly disagree. Lahat, pagka may mga activity sinasabi si pastor, sabi ko, hindi pwede, walang budget, wala tayong pera. Pero I realize as time pass at habang pinaprocess ako ng Panginoon na hindi pala dapat, me as subordinate na mas mababa kesa sa kanila, I need to submit sa kanila. And I really praise God dahil God opened my heart and my mind na I need to accept na yung opposite, magplano ka muna bago ka mag-pray ng budget. Okay. So for how many times God had proven naman na magpa-plan muna bago mag-prepare ng budget. Like yung sa couples, recent na couples night po natin, wala po tayong budget for that. But as I obey and agree na, sige, gawin natin. And God provided it. So, with this kind of attitude na meron ako, I've realized na hindi pala dapat na ino-oppose yung leader. Kailangang mag-submit. Dahil siya yung
kinakausap ng Panginoon. At sa Kanya ibinibigay yung, sa kanila ni Ate Claire, sa kanila binibigay yung revelation. So, I really praise God dahil God changed me na kailangan kong mag-submit sa kanila and respect them. Though sinasabi niya na hindi siya natapos, yung ganon, but I really believe that they are the ones na pinili ng Panginoon at inanoint to lead us dito po sa Philippines. Kaya naman, yung submission ko and respect to them ay talaga naman na grabe. But it's all because of God. It's all because of the Lord. With my own, talagang hindi ko ito kaya. Pero with the help of the Holy Spirit ay nakakayanan ko. And even for this time na kahit pagka sinasabi na akong magturo, kahit na one day before, yung parang magre-resist ka sana na wala pa akong ituturo, hindi pwede. Pero mag-yes ka muna before you pray for a revelation. For how many times na-prove ko na po ito? Okay? So pag sinasabi ni Pastor na assign ako na magturo ka, and then I say yes, and then I prayed, Lord, anong ituturo ko? And the Lord will reveal. Okay? So, submission before inspiration. Let us love and respect our authorities. And ano man yung pinapagawa nila sa atin, let's do it. Let's obey completely. Hindi po yung partial obedience. Amen. Amen. Okay, so that's all for today. Pwede po bang tumayo tayong lahat and let us worship our God. It's not by our might nor by our power, but by the Spirit of God. Ang hirap pong gawin ito, yung magpakumbaba po tayo. Lalo na kung alam nating mas nakakaangat tayo kesa dun sa mga nag-uutos sa atin. Let us ask the Holy Spirit to be with us so that we can do ito pong ipinapagawa ng Panginoon na we have to submit to our leaders. We have to obey our parents, our leaders, our authorities, yung mga superior po natin sa office, yung mga boss po natin kung nasa business world po tayo. Let us ask the Holy Spirit to help us to obey and humble ourselves before the Lord. Let us worship. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way, prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord. Hail, Lion of Judah. Let the lion roar. 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 Roar.
your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your glory and honor fall on my face. Holy Father, rest in yes, let your glory, let your glory and honor fall on my face. Holy Father, yes, as you sing this song, pwede po bang itaas natin ating kamay? Let your glory and honor fall on my face. Holy Father, rest in one more time. Let your glory and honor fall on my face. Holy Father, rest in this place. Your glory and honor fall on my face. Holy Father, rest in. Yes, one more time. Let us say, let your glory. Let your glory and honor fall on my face. Holy Father, rest in this place. Yes, Lord, this is our prayer and this is our desire. Holy Spirit, come. Let your glory shine upon us, oh God. Can we open our lips and let us ask the Holy Spirit to fill us today? Yes, Lord. Holy Spirit, we pray. May you fill us. May you fill us, Lord. May you fill us with your Spirit. God, we acknowledge that with our own strength, hindi namin kaya ang magpakumbaba, ang mag-obey
But Lord, this is your command. We need to love and respect our authorities. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, kung may mga pagkakataon man, O God, na we disobey them, we are asking for your forgiveness. Let us open our lips and ask for forgiveness kung meron man yung pagkakataon na we disobey our parents, we disobey our superiors, our authorities. Oh God, we need your grace. We need your mercy. Ayaw po naming maranasan, Panginoon, ang naranasan ni Saul. Nag-obey siya pero hindi kompleto. Lord, we pray, may you help us. Na kahit na mahirap, Panginoon, may you help us to obey. May you help us to submit, O God, to our authorities. We pray for your Holy Spirit, God, to be with us. Sa araw-araw, Panginoon, na buhay namin. Sa office, sa bahay, sa church, sa kung anong organization, Panginoon, kami nabibilang. God, we pray, may you help us to submit to our authorities. Maging, Panginoon, sa kung saan kami naroroon, sa anong barangay kami, saang city, saang province. Lord, may you help us to submit, O God, to our authorities. Even, Lord, to the nation, the Philippines, Panginoon, kung saan kami nabibilang. God, we pray, may you help us. May you help us, God, to submit and respect, Father God, our authorities. Oh God, we need you. We need you, Lord. Rebuke us not with your anger, God, but with your love. Panginoon, ayaw po naming matulad kay Saul, oh God. Kaya nga, Panginoon, we pray, we need your mercy. We need your grace, oh God. Kaya nga, Panginoon, may you help us. May you help us, Lord, to be like you. May you help us, oh Lord God, to be like David, na Panginoon, kung ano man yung iniutos sa kanya, ginagawa niya, Panginoon, without considering, Panginoon, yung mga taong nasa paligid niya, without considering, Panginoon, kung ano yung iisipin, Panginoon, ng mga ng iba. Kaya nga, Panginoon, we pray, Father God, for your Holy Spirit to help us. Panginoon, may you also help us, Panginoon, to display your glory, Panginoon, lalong-lalo na kung wala kami sa church. Lord, every day, sa anumang mga ginagawa po namin, Panginoon, as we go, Panginoon, sa office, Lord, sa trabaho, God, we pray, may you help us to display your glory, Panginoon, sa aming buhay. At malaman po nila, Panginoon, that we are your child. We are your children, O Lord. Panginoon, hayaan mong ang glory mo, Panginoon, ay magningning sa amin pong buhay, O God. Na, Panginoon, even though others are disobeying, but still, Lord, we will not follow them. But, Lord, we will follow kung ano yung sinasabi mo, Panginoon, that we need to obey our authorities. We need to submit, Panginoon, to our authorities, O God. Kaya nga, Panginoon, may you help us. Lord, may you cover us, Panginoon, with your blood. May you clothe us, Panginoon, with humility, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, let your name, Lord, be glorified sa amin pong mga buhay, O God. Lord, with this value, Panginoon, na itinuturo mo sa amin, Panginoon, tulungan mo nga po kami, Panginoon, na magawa namin ito, O God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, because today, Lord, you have opened our hearts and even our minds that we need to submit, oh Lord God, to our authorities. And so, Lord God, we just thank you, Father God, for today. We even thank you, Father God, for your words, Panginoon, na narinig po namin. May these words, oh God, remain in our hearts, oh God. And that, Lord, i-remind mo kami, Panginoon, every day, Panginoon, ng aming buhay, that we need to submit
we need to submit, Panginoon, sa amin pong mga authorities. And Lord, we just want, Father God, to exalt you, God, for what you have done today. And Lord, sa pagkakataong ito, God, I just want, Father God, to speak blessing, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid na ito, even, Father, sa amin, brothers and sisters online. God, we want to speak blessing, Father. Blessing after blessing, oh God, in the name of Jesus. Lord, we speak breakthrough. We speak healing in the name of Jesus. Sa nangangailangan ng miracle, God, we pray that they will receive it, God, in the name of Jesus. Lord, maging sa mga nangangailangan ng financial breakthrough, God, we speak financial breakthrough, Panginoon, sa bawat isa, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And let your Spirit, God, be with us every day so that, Lord, we can do, Panginoon, yung mga pinapagawa mo sa amin. And Lord God, we speak life, we speak good health, Panginoon, sa bawat isa sa amin, oh God, in the name of Jesus. And Lord, as we go out in this place, Lord, let your name be glorified at ingatan mo nga po ang bawat isa sa amin, oh God. Father God, we thank you. And to you, we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so God bless po sa bawat isa. See you again on Sunday.